Mga ka-blessings, welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay pag-uusapan natin ang tungkol sa group appointment sa DFA. So meron po tayong dalawang types ng appointment or ng pagpapa-appoint sa DFA. Merong tinatawag na individual appointment, meron ding tinatawag na group appointment. So alamin muna natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng group appointment. Ano nga ba yung pagkakaiba nila? So, pag sinabing individual appointment, it refers to a single applicant. So, pag individual appointment mga ka-blessing, isa ka lang na nagpapa-appoint ng schedule sa DFA. And a single slot reservation only. Isang reservation lang, isang tao lang, ikaw lang. Then, pag sinabi namang group appointment, applicant can be ranged from a group of 2 to 5 and will be assigned different appointment codes. So, pag sinasabing group appointment, 2 or more kayo na sabay-sabay na nagpa-appoint ng schedule. So, hindi lang isa, kundi 2 or more. 2 or higit pa. So, ito naman, only one person per time unit can participate in individual appointment. So, kapag individual, from the word individual pa lang itself, isa ka lang na magpapa-appoint ng schedule. Kasi isa lang yung pwede. Kasi pang individual lang. Pero pag sinabing group appointment, pwede siya pang maramihan. 2 or more na tao ang naka-appoint sa schedule na yan. Sa isang appoint lang. So, kapag nagpapa-appoint kayo via group appointment, so 2 to 5 yan. 2 or more. So, kung dalawa kayo, piliin nyo yung number 2. Kung tatlo, piliin nyo yung 3. Kiklik nyo lang to. Kiklik nyo lang yan. So, kung 4 kayo, i-click nyo lang tong number 4. So, ayan, ganyan kapag group appointment. So, kapag group appointment mga ka-blessings, wala namang pinagkaiba sa individual appointment. Yung mga pifill upan nyo doon sa website ng DFA, same lang din naman. Lahat same lang. Wala namang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang, kapag individual, isa lang siya. Kapag sa group, marami kayong mag-fill up doon. Isa-isa kayong mag-fill up doon. Tulad ditong ipapakita ko sa inyo. So, ito yung una. Kapag mag-fill up na tayo sa website ng DFA, ito yung una. After nito, ganito na siya. May nakalagay sa taas na applicant 1. Kung sino yung gusto nga unang mag-fill up dito, siya si applicant 1. So, same lang din naman yung fill upan. Same lang din naman lahat. Then, kapag natapos mo ng fill upan ito, may nakalagay dito sa baba na next applicant naman. So, applicant 2 na. So, limbawa, dalawa lang kayo. So, pagkatapos ni applicant 1, applicant 2 naman yung mag-fill up dito. Isa-isa kayong mag-fill up. So, kung tatlo kayo, meron pa yung applicant 3, 4, and applicant 5. So, halimbawa, gusto mong remove itong applicant na to. Halimbawa, tatlo kayo, no? Then, yung isa, itong isa dito, nag-back out siya, hindi natutuloy. So, pwede nyo i-click itong remove applicant. So, yan. Halimbawa, i-click nyo to, tapos pwede mag-proceed kayo sa applicant 3. So, kung tatlo kayo, may kasunod pa to na applicant 3. So, yung process ng pagpapa-appoint ng schedule sa individual man o group appointment, same lang po mga ka-blessings. Mas matatagalan lang sa group kasi hindi lang isang tao yung mag-fill up, pati yung applicant 2, 3 hanggang 5. Ayan. So, ganyan yung eksena kapag group appointment. May mga nakalagay na applicant 1, applicant 2, and so on. So, kapag group appointment kayo mga ka-blessings, yung pagbayad nyo ng passport fee ay individually, isa-isa kayo. So, pwede yung isa, gusto niyang magbayad sa 7-Eleven, pwede. Tapos yung isang kasama mo, sa GCash lang siya nagbayad, pwede yun mga ka-blessings. Kasi yung pagbayad, ano naman yan individual. Hindi naman yan makakapekto sa isa't isa. So, kung isa sa 7-Eleven siya nagbayad, ikaw naman sa GCash, okay lang yon. As long as na makapagbayad ka ng iyong passport fee. Tapos, bawat isa rin, may kanya-kanya kayong reference. Halimbawa, pagkatapos nyo nang mag-fill up
ng informations doon sa website. So, tapos na kayong nagpa-schedule sa DFA. After 2 to 5 minutes, mag-i-email sa'yo si DFA at andun na nga yung reference number na isisend sa inyo. Isa-isa. Isa-isa, alimbawa, 3 kayo. Isa-isa kayong sesendan ni DFA ng reference number. So, bawat reference number nyo, magkaiba din yung inyong reference number. Kaya isa-isa kayong binigyan ng reference number kasi kanya-kanya din yung inyong pagbayad. Then, after nyong magbayad ng passport fee, maghintay kayo ng 1 day to 1 week bago makareceive ng confirmation code or email kay DFA. So, kanya-kanya ring confirmation code ang ibibigay sa inyo. Ayun yung isasend ni Gmail sa inyo na 4 pages. Yun yung tinatawag na accomplish form or confirmed online appointment. Bali, 4 pages yon na ipapaprint nyo sa A4 size na bond paper. So, ayun. Then, ang kagandahan lang kapag group appointment kayo, syempre, kapag group appointment, mas mabilis. For example, sa pamilya, isang pamilya kayo, mas maganda piliin nyo talaga yung group appointment. Kasi isa ang appointment lang, then sabay-sabay yung schedule nyo sa DFA. Halimbawa, May 1, sabay-sabay yung schedule nyo, sabay-sabay kayo lahat sa May 1 pupunta, pati oras, sabay-sabay din. Yun yung sa group appointment. Same yung araw nyo, lahat, pati oras, same yung araw, yung oras, sa pagpunta nyo sa DFA sa araw ng yung schedule. At masaya kasi marami kayo sabay-sabay, hindi lang ikaw mag-isa. Whereas kung individual appointment, ikaw lang mag-isa, wala kang kasama pagpasok doon sa DFA. Yun lang naman yung kagandahan sa group. At mas mabilis sa group. Hindi lang siya pang pamilya, pwede rin siyang pang barkada, pang kaibigan. Ayan. Then, pwede rin sa asawa mo or jowa mo. So, yun po, ulitin ko, yung sa group appointment, kapag group appointment sa DFA, kanya-kanya kayong reference number na ibibigay ni DFA, kanya-kanya din kayong pagbayad. So, bawat isa, 950 yung passport fee. May additional na 50 pesos na convenience fee. Bali, 1,000 pesos yung babayaran nyo, isa-isa. Then, after nyo makareceive ng reference number, kayong tatlo kayo. Tatlo din yung reference na marireceive nyo, isa-isa kayo. Then, babayad din kayo isa-isa. Then, after nyo magbayad, makaka-receive din kayo ng confirmation code or confirmation email isa-isa. Andun na yung accomplish form na tinatawag. And then, halimbawa, tatlo kayo, yung isa hindi makareceive ng reference number, kayong dalawa na naka-receive, hindi kayo maapektuhan, siya lang. So, ang gagawin niya, maghintay lang siya. So, kung wala pa talaga, pwede niyang kontakin yung mga taga-DFA. Kung wala pa talaga, ay ang gagawin niyan ay papa-appoint naman ulit siya ng schedule. So, halimbawa naman, kung wala namang na-receive yung isa sa inyo ng confirmation code, kayong dalawa na naka-receive, hindi rin kayo maapektuhan. Kasi may kanya-kanya kayo eh. So, ang gagawin nung hindi naka-receive, maghintay lamang siya. Or kontakin niya yung taga-DFA. Kasi merong iba mga ka-blessings na almost 1 month bago pa siya naka-receive ng confirmation code from DFA. May mga ganong, may nag-comment sa akin ng ganon. Kaya hintay-hintay lang talaga. So, ayun po yung all about group appointment sa DFA na ma-share ko sa inyo ngayon. Sana after nyo ito mapanood, ay nadagdagan yung idea nyo tungkol sa group appointment. At kung meron kayong mga katanungan na hindi ko nabigkas, paki-comment na lang po sa baba. At pa-favor po ako mga ka-blessings na sana po ay huwag nyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel at pakiclick na lang din po yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember, let's not only live for money. Let's live for things that truly matters, like love, family,
peace and serve of community. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!